may kumatok sa pintuan mo sa kalagitnaan ng gabi at alam mong wala nang dapat gumising sa oras na iyon, bubuksan mo pa ba? May mga kwento na hindi isinulat sa libro. May mga kwento na hindi mo maririnig sa balita. Pero may mga kwento na kapag minsan mo nang narinig, mananatili ito sa isip mo, lalo na tuwing sasapit ang gabi. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay isa sa mga kwentong iyon. Ito ay hango sa salaysay ng aking lola. Hindi ito katang-isip. Hindi rin ito pinalamutian para lamang manakot. Isa itong kwentong matagal nang ibinabaon sa katahimikan ng isang baryo. Ang baryong iyon ay tinatawag na Nalos. Ang Nalos ay isang maliit at liblib na lugar sa probinsya ng Sarangani. Hindi ito dinadaanan ng mga bus. Hindi rin ito madaling marating. Kung mapapadpad ka roon, mapapansin mo agad ang katahimikan. Tahimik sa umaga, tahimik sa hapon, at kapag gumabi, ang katahimikan ay nagiging mabigat. Parang may nakatingin, parang may nagmamasid. Napapalibutan ng baryo ng malalawak na puno ng kawayan. Kapag humahangin, ang mga kawayan ay tila nagbubulungan. Para bang may pinapaalalahanan o may ibinababala sa pinakadulo ng baryo. May isang bahay, hindi ito sementado, hindi rin ito matibay. Isa lamang itong barong-barong na may bubong na nipa, malayo sa ibang kabahayan. At ayon sa aking lola, iyon ang bahay na pinakaiiwasan ng mga taga-Nalos. May isang pamilyang nanirahan doon. Isang ama, isang ina, at isang dalagang anak. Ang ama ay may trabaho sa ibang bayan. Minsan isang linggo lang kung umuwi. Minsan isang beses sa isang buwan. Kaya madalas, ang naiiwan sa bahay ay ang mag-ina. Nung una, wala namang kakaiba. Tahimik ang babae. Masipag, hindi pala away. Ang kanyang anak ay mahiyain. Palaging nasa loob ng bahay. At kung may mapapansin man ang mga kapitbahay, iyon ay ang pagiging tahimik nila. Ngunit habang tumatagal ang kanilang paninirahan sa Nalos, may mga bagay na napapansin ang mga tao. May mga gabing may ilaw sa bahay nila kahit 10 oras na. May mga panahong may naririnig na mahinang dasal. Ngunit kapag pinakinggan mo ng mabuti, hindi ito tunog dasal sa simbahan. Hindi ito pamilyar. May kakaibang himig, may kakaibang bigkas. May ilan ding nagsabi na may naamoy silang kakaiba kapag napapadaan sa bahay. Hindi sunog, hindi bulok. Isang amoy na mahirap ipaliwanag. At tuwing daraan ka sa tapat ng bahay, parang may bigat sa dibdib, parang may bumabalot na lamig. Pero sa baryo ng Nalos, walang nagtatanong. Dahil sa probinsya, natutunan ng mga tao na manahimik hanggang sa dumating ang gabing iyon. Ang gabing tuluyang nagbago sa baryo ng Nalos. Isang gabi, muling umalis ang ama upang magtrabaho. Madilim na nang siya'y umalis. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig at ang mahinang galaw ng mga kawayan sa hangin. Naiwan sa bahay ang mag-ina. Ang dalaga ay maagang natulog, pagod sa maghapong gawaing bahay. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling gabing payapa. Sa kalagitnaan ng gabi, may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Mahina, pero paulit-ulit. Bumangon ang dalaga. Narinig niya ang boses ng kanyang ina. Humihingi ng pakiusap. Gusto raw magpasama sa banyo. Nagtaka ang dalaga. Hindi kailanman ipinapasama ng kanyang ina ang ganitong bagay. Ngunit pinilit niyang huwag mag-isip ng masama. Gayunman, may kaba siyang naramdaman. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tumanggi siya. Sinabi niyang pagod siya. Ngunit naging mapilit ang kanyang ina. Paulit-ulit ang katok. Mas mabigat ang boses. At doon nagsimulang magbago ang tono. Nang bumukas ang pinto, nakita ng dalaga ang kanyang ina. Ngunit parang hindi na ito ang babaeng kilala niya. Ang mga mata nito ay namumula. Ang mukha ay walang emosyon. At sa kamay nito, may hawak na patalim. Doon na nagsimulang tumakbo ang dalaga.
sumigaw, nanlaban. Ngunit siya ay nahabol. Hinila ng kanyang ina ang kanyang buhok. Ibinagsak sa sahig. Isinara ang lahat ng pinto. Ayon sa mga usap-usapan matapos ang pangyayari, ang babae raw ay kasapi ng isang kulto. Naniniwala siyang kailangan ng alay. At sa gabing iyon, ang napili niyang ialay ay ang sarili niyang anak. Habang nagaganap ang lahat ng ito, eksaktong napadaan ang kapatid ng aking lola. Naghahanap lamang siya ng panggatong, ngunit nang marinig niya ang malalakas na kalabog mula sa bahay, agad niyang sinugod ito. Ang kanyang nakita ay hindi niya kailanman makakalimutan. Ang babae, hawak ang patalim. Akmang itutusok sa sariling anak, walang pag-aatubili, sinipa niya ang babae. Ngunit ang lakas ng babae ay hindi pangkaraniwan. Para bang may ibang puwersang bumabalot dito. Namumula ang mga mata. Nag-agawan sila sa patalim. Samantala, nakatakas ang dalaga palabas ng bahay. Hindi nagtagal, nakuha ng kapatid ng lola ang patalim. Ngunit sa isang iglap, itinulak siya palabas ng babae. Isinara nito ang lahat ng pinto at bintana. Wala na silang nagawa. Ilang sandali pa, biglang nagliyab ang buong bahay. Ang bubong na nipa ay agad nagliyab. Kasama ng apoy, nasunog ang babae sa loob. At kasabay ng pagliyab ng apoy, isang napakalakas na kidlat ang tumama sa kalangitan. Walang ulan, walang bagyo. Sa panahong iyon, ang kidlat ay itinuturing na babala. Kinabukasan, saka lamang nalaman ng baryo ang buong pangyayari. Walang investigasyon, walang tala. Ang kwento ay nanatili lamang sa bibig ng matatanda. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing, tuwing madaling araw, may aninong nakikita sa lugar na iyon. At sa mga gabing walang buwan, may naririnig na bulong sa hangin. Parang nagpapaalala, parang nagbabantay, parang naghahanap ng susunod na alay. Kung umabot ka sa bahaging ito ng kwento, maraming salamat sa pakikinig. Kung nais mong makarinig pa ng mga kwentong hango sa totoong salaysay ng matatanda, mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video, at kung may alam kang kwento na hanggang ngayon ay hindi ka pa rin pinapatulog, i-comment mo sa baba. Dahil sa mga ganitong kwento, ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang nawawala.